Ma'am Mary, magandang umaga po. Inyo ho bang napakinggan po ang aming panayam kay Chairman tungkol po dito nga sa kanilang memorandum circular na work in progress pala? Yes, Mr. Chair, TJ. In fairness with him, at least hindi niya dininay na hindi kami nakonsulta talaga. At may mga report kami from the field o from the ground na nandun sila sa Cagayan de Oro by this time. At ngayon pa lang nag-uumpisa sila ng consultation. Pero yung lahat ng sinabi na dahilan ni Chairman para ma-avoid ang accident sa kalsada caused by the truck, parang wala naman yun sa nagiging dahilan eh. Ang laging nagiging dahilan, nawi-witness naman ninyo, ang mga ang mga pag-analisa na kabinisan ang nangyayari is nawala ang preno at may human error. Hindi ko alam kung magkakaroon ng ganyang academy na sinasabi niya at magbabayad kami ng 2,000, maaalis lahat yon. Ay hindi eh. Ang malaking problema ng driver talaga, stress sila sa daan eh. Bakit? Pagod sila, mainit ang makina, mainit ang araw, tapos takot pa sila sa kalsada na any enforcers at any given time pwede silang paparahin, hanapan ng pagkakamali para bang wala na silang ginawang tama, ipe-penalize. Pag na-penalize ang driver, problema yan sa LTO, hindi makaka-renew smoothly, madidemerit na naman sila. At may takot sila na makakansela ang kanilang lisensya at babalik na naman sila sa 4-year mandatory waiting time para ma-regain yung kanilang category. Napakahirap talaga nitong ito. At saka tama yung observation ng isa naming kasamang nasa Cagayan de Oro ngayon. Ito ay trabaho ng LTO. Anyway, sila naman talaga ang nag-i-issue ng lisensya. Sila yung nag-test ng mga driver kung pwede silang bigyan o hindi. Tama yung sabi ni Kamodi, parang may nakikitang yung kagaya lagi na sinasabi yung may Koreano dyan